Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Dito pa rin tayo sa chapter 13 ng Kawikaan. Verse 11 hanggang 20 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo'y walang kasing dumi. May mga taong masyadong palalo, akala nila'y kung sino na sila. May mga taong namang masyadong masakim, pati mahihirap kanilang sinisiil. Ang linta ay may 2 anak. Bigyan mo ako, ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailanmay di masisiyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo na laging nais matigmak, at ang apoy na naglalagablab, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng kanyang ina. Nang tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buitre ang kanilang bangkay. May 4 na bagay na di ko maunawaan: ang paglipad ng agila sa kalangitan, ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan, ang paglayag ng barko sa karagatan, ang babae't lalaking nagmamahalan. Ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil, makikipagtalik pagkatapos ay magbihis saka sasabihin wala siyang ginagawang masama. At yun, ang aking pong natutunan po dito sa verse 11 hanggang 20. Ay itong verse 12, isang bagay na mahalaga sa ating kabataan ay yung wag tayong magmalinis sa ating sarili na parang tayo hindi nagkakamali, parang hindi tayo nakakagawa ng masama. Nakamalian sa buhay. At yun, isang bagay yun na dapat nating matutunan. Kasi sabi dito sa verse 12, may taong nagmamalinis sa sarili, ngunit ang totoo ay kasing dumi naman sila ng ibang tao. At yun, isang bagay yun na dapat hindi nating ugaliin na tayo maging magmalinis, kundi yung mga taong nagkakamali ay nawa ay huwag nating husgahan. Encourage natin silang maging maayos, ganun. Huwag tayong magpiling na na malinis tayo. At yun po yung basehan ko. Yun po yung basehan ko sa aking pagkakaunawa po dito po sa verse 12 ng Kawikaan chapter 30. At verse 17 naman po, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay tutukain ng uwak ang kanilang mga mata at kakainin ng buitre ang kanilang bangkay. Isa din po ito na dapat nating matutunan na huwag nating hamakin ang ating mga magulang or kutyain. Nawa ay maging encourage sa kanila, sa kanilang buhay. Sana po ay nauunawaan niyo po yung mga bagay na gusto ko pong sabihin at aking gusto pong iparating.
hindi po ako nagmamagaling or nagmamarunong. Gusto ko lang pong sabihin at iparating na mahalaga po sa isang kabataan na maging mabuting kabataan, at dapat tayo mga kabataan ang pinakang nagiging mabuting halimbawa sa ating komunidad. Bakit? Dahil tayo ang may mas magagawa sa ating komunidad. Yun lamang po ang aking gustong iparating, at sana po ay maunawaan niyo po, at sana po unawain niyo po yung bagay na gusto kong sabihin. Balik po tayo dun sa aking sinasabi. Huwag po tayong laging magpasaway sa ating mga magulang. Kumbaga, sikapin natin silang unawain. Yes, may mga bagay sila na nasasabi sa atin na masakit. May mga bagay sila na hindi nauunawaan sa atin, mga ginagawa. Doon sa ating sinasabi, may mga bagay silang hindi nauunawaan. Kaya kung minsan lagi tayong kinukontra. Pero nawa ay sikapin nating ipaunawa sa kanila yung gusto nating iparating. At kung yun naman ay kabubuti mo, ay pagpatuloy mo. Pero kung alam mo sa iyong sarili na kakasama mo, ay pakinggan natin sila. Huwag natin silang kutyain, kundi ating pahalagahan. Sabi dito sa verse 17, ulitin ko lang, ang anak na kumukutya sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina ay tutukain ng uwak ang kanilang mga mata, at kakainin ng buitre ang kanilang pangkay. Hindi naman po literal na ito yung mangyayari, pero may mga bagay po na mangyayari sa atin kapag hindi natin sila sinunod. Katulad po ng mga sinasabi ko nung mga nakaraan ko pong video na na-upload ko po dito sa TikTok, na mahalaga na pahalagahan natin yung sinasabi ng ating mga magulang, ang ating mga pastora, sapagkat sila yung iniligay ng Panginoon sa ating buhay upang tayo ay patnubayan at pangingatan. Ngayon, kung hindi natin sila pakikinggan, ang ating mga magulang or ang ating mga pastor or ating pastor at ng ating pastora, tayo ay magkakaroon ng problema at maaari nating ikapahamak yun. At sana ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin. Hanggang dito na lamang po. See you tonight devotion. God bless po sa inyo pong lahat. Yun. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye po.